punta naman po tayo mga kababayan dito po sa nakita po nating old video na kung saan mga kababayan, ito pala pong si Congressman Rolando Andaya ang una pala pong nagsiwalat ng katiwalian dito po sa flood control. At ito po pala mga kababayan na naging miyembro ng gabinete at kasalukuyang miyembro ng gabinete ni Presidente ay sangkot po pala din sa maanumalyang flood control mga kababayan o mga kickback nung panahon ng Duterte administration. Ito masasabi ko na tila nais ka mga kababayan o nabudol si Presidente doon sa mga tao na pinagkatiwalaan niya katulad ni Amina Pangandaman at katulad po nitong si Benjamin Jokno mga kababayan. So ngayon, ito pakinggan muna natin ito pong video na kung saan ito po ay press con ni former Congressman Rolando Andaya at nito pong si Rodante Marcoleta na kung saan kasama pa itong si Rodante Marcoleta sa nagsiwalat sa flood control, maanumalyang flood control nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So ito, i-play po natin. Now for 2018, City Leoncio Construction Trading bagged at least 36 projects amounting to 2.1 billion in the provinces of Sorsogon and Catanduanes. A close scrutiny of City Leoncio projects also yielded an interesting result. We found out that City Leoncio's major partner for its vehicle projects is Arimar Construction. Okay, tanyo mga kababayan nung isinisiwalat na ni Congressman Rolando Andaya yung tungkol sa maanumalyang flood control nung panahon ni dating Pangulong Duterte, biglang umalis na sa kanyang upuan etong si Senator Dante Marcoleta. Alam niyo kung tutuusin kung talagang si Marcoleta tapat sa bayan, kung talagang gusto niyang papanagutin yung sangkot sa maanumalyang flood control, dapat ang una mong inumpisahan, nag-umpisa ka sa umpisa. Nakuha niyo yung pinupunto mga kababayan? Dapat nag-umpisa ka nung 2016 hanggang sa kasalukuyan mga kababayan. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte talagang talamak ang korupsyon sa maanumalyang flood control at doon nag-umpisa mga kababayan ng lahat. Diba? Kaya nga kung titingnan nyo ano ba sinasabi ni Sara Diskaya, nag-umpisa sila mga kababayan na makakuha ng proyekto sa gobyerno nung panahon ni dating Pangulong Duterte 2016. Sa panahon lang talaga ni PBBM sila nabisto at nakulong mga kababayan. So ngayon kung makikita nyo, kung talagang tapat si Rodante Marcoleta, dapat ang sinusugan niya ng investigasyon ay itong ibinulgar ni former Congressman Rolando Andaya. Kasi may idea na siya natalamak talaga ang korupsyon ng panahon ni dating Pangulong Duterte. At dapat dyan po siya nag-umpisa. So ngayon ituloy pa natin. In fact, almost one-third of City Leoncio's total projects in Catanduanes and Sorsogon, 550 million out of the 1.5 billion, found their way to Arimar Construction. Now, who then owns Arimar Construction? Its biggest stockholder is Jose Edwin Hamor, the incumbent mayor of Casiguran Town. Other incorporators are Maria Mines Hamor, Martin Aber Sikat, Maria Carisma Sikat, Romeo Sikat Jr., and Edmond Bautista. Now, who is Romeo Sikat Jr.? Yan! Romeo Sikat Jr., also known as Jojo, is the husband of Charlotte Justin Jokno Sikat. Anak ni Benjamin Jokno mga kababayan. At anong posisyon ni Benjamin Jokno mga kababayan ng panahon ni dating Pangulong Duterte? Siya po ay nasa DBM at yung undersecretary niya ay walang iba kung hindi si Amina Pangandaman. Charlotte is a daughter of DBM Secretary Jokno. Romeo Sikat Jr. is a son of Esther Hamor, Vice Governor of Sorsogon, and now wife of the Casiguran Mayor Edwin Hamor. Diba? Grabe. As the legal wife of Romeo Jr. Kaya nakakuha ng maraming proyekto mga kababayan. Yung mga binabanggit dito ni Congressman Rolando Andaya ay dahil nga konektado daw allegedly dito po kay Benjamin Jokno mga kababayan.
At si Benjamin Jokno nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay sekretary ng DBM. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. At yung undersecretary ni Benjamin Jokno ay walang iba kung hindi si Amina Pangandaman. Senior, Ibig sabihin, panahon pa pala ni dating Pangulong Duterte, talagang etong mga ito ay corrupt na. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Dahil kung titingnan po natin dito, ano ba yung sabi dito mga kababayan? Dapat magkakaroon ng house probe na kung saan mga kababayan, dapat pala noon iimbestigahan or pinaiimbestigahan itong patungkol po dito sa 332 billion flood control scam. Ito po ay panahon ni dating Pangulong Duterte dahil January 4, 2019, na-i-post mga kababayan ito pong article na ito. Kaya nga kung matatandaan nyo, ano ba yung sinabi ni Digong dati? Talagang alam niya yung mga kickback, yung mga negosyo diyan po sa DPWH at karamihan diyan ay kumikita sa ghost project. 'Di ba, sa mga flood control mga kababayan. Ibig sabihin panahon pa pala ni dating Pangulong Duterte talamak na ang korupsyon mga kababayan dito po sa flood control. Kaya nga kung titingnan nyo, ano ba yung sinasabi dito? Basahin po natin Yun daw pong gobyerno ni dating Pangulong Duterte ay patuloy pa daw po ang pagtitiwala dito po kay Benjamin Jokno kahit daw po nababanggit yung kanyang pangalan ano po sa issue ng korupsyon. So sabi po dito, yan. Palace still trust Benjamin Jokno. Clearly, a flood control scam. Lawmakers said yesterday of the allocation by the Department of Budget and Management, DBM, under Benjamin Jokno of 332 billion for non-existent flood control projects in a short span of 3 years mga kababayan. Ibig sabihin, ganun kalaki yung nagastos na pera para po sa mga flood control project ng panahon ni dating Pangulong Duterte na umaabot ng 332 billion pesos. Pero hindi alam kung saan ipinaglalagay at hindi alam kung saan ginawa yung mga flood control project na yan. Tapos ibibintang nyo kay PBBM. Diba? Pero kahit na nabuking na ganyan mga kababayan, yun daw pong palasyo ni dating Pangulong Duterte ay patuloy pa rin ang pagtitiwala dito kay DBM Secretary noon na si Benjamin Jokno mga kababayan na ngayon ay nasa sa gobyerno din ni PBBM. So sabi pa dito, this was among the initial observation raised by the House Rules Committee based on research made by the House Majority Leader Rolando Andaya Jr. team. Ibig sabihin nabuking yan mga kababayan noong panahon ng administrasyon ni Digong, ni Congressman Rolando Andaya, na ito daw pong si Jokno mga kababayan talagang sangkot din po sa issue ng maanumalyang flood control. So ngayon bakit nga ba natin sinasabi na ito pong si Amina Pangandaman mga kababayan talagang sangkot din? Dahil nga po sabi dito, basahin po natin. Yan, ito yung source natin mga kababayan Philstar. Ito po ay na-post noong February 10, 2019. Sabi po dito, basahin natin yung pinakamahalagang part. The House and the Senate have realigned the bulk of the 75 billion and the most of the original projects supposed to be funded have already been scrapped. Yan po yung sabi dito. Scrapped. Sabi pa dito, Andaya said, instead of summoning Jokno, anyo the investigation panels will gain subpoena top DBM and DPWH official to pin down the real masterminds behind 75 billion insertion in the preparation of the 2019 NEP. He said they will zero in on the DBM Undersecretary Amina Pangandaman, Jokno's Chief of Staff, and engineer Glenn Degal, a DPWH programmer. He said a sworn testimony given a Friday's hearing pointed to the two of the conspirators behind the cloak and dagger operation and led to the insertion of the list of DPWH infrastructure project is the NEP
without the knowledge of DPWH Secretary Mark Villar. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Pero, ito sabi pa dito, Villar had claimed that he knew about the 75 billion addition to his department budget when the DBM printed Duterte's budget proposal and distributed it among agencies mga kababayan. Kaya sangkot din dyan, ito pong si Mark Villar. Pero ang masaklap kasi dito mga kababayan, itong si Amina Pangandaman at ito pong si Jokno. Diba yan po ay nagsilbi din sa gobyerno ni Duterte. At ito pala pong mga ito mga kababayan, panahon pa ni Duterte, talagang kurap na. Diba kasi nga sangkot sila mga kababayan, dito po sa 75 billion pesos. Diba? Ganun po katindi mga kababayan. Kaya nga para sa akin, dapat po talaga maimbestigahan ito at mabuksan muli itong usaping ito para malaman natin kung talagang sino-sino yung mga matitinding sangkot dito po sa pagnanakaw ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin. Gusto nating tuldukan, di ba? Yung corruption dito sa ating bansa, bakit hindi natin simulan yan? Pamula 2016 mga kababayan hanggang sa kasalukuyan para lahat ng mga sangkot na nagnakaw sa pera ng taong bayan ay mapapanagot kahit pasabihin natin na yan ay miyembro ng gabinete ng ating mahal na presidente na si PBBM. Kasi kung ako mga kababayan, naniniwala ako na noong nanalo itong si PBBM at itong si Vice President Sara Duterte, nagkakaroon ng pag-uusap mga kababayan kung sino nga ba yung mga karapat dapat i-appoint sa gabinete ng presidente. At naniwala ako na itong si Jokno, itong si Benjamin Jokno mga kababayan, at yung sina Amina Pangandaman na yan, ay inirekomenda yan ni Sara Duterte mga kababayan dito kay PBBM. At ngayon mga kababayan, nung inirekomenda yan, naniniwala ako na nang dahil nga sa pagtitiwala ni PBBM, naaprubahan itong mga ito sa kanilang mga posisyon. At ngayon nalaman natin kung gaano nga ba kakurap itong mga ito dahil nga nasasangkot ang pangalan ni Amina Pangandaman sa matinding korupsyon. At itong si Benjamin Jokno mga kababayan ay nasangkot po pala noon sa matinding korupsyon din. Di po ba patungkol po dito sa issue ng flood control? So ngayon ituloy pa natin mga kababayan. Ito pang patungkol po sa usapin po na ito dahil maliwanag na meron pong binabanggit itong si Yusek Lar Castro. Meron siyang pinapatungkulan mga kababayan dito po sa binanggit niya dito sa kanyang press briefing. Ito i-play po natin. Pero hindi man nahuhuli. Tama po ba? Ano yung sabi niyo? Si Saldico, di man pa nahuhuli si Saldico. Hindi po umiikot ang flood control mess or investigation kay Zaldico lamang. Tama! Marami pang maaaring involved sa anomalya, maaari pang maraming korupsyon na naganap. Nandiyan na nga yung binabanggit ni dating Congressman Andaya. Na 2018 pa lang ay mayroon ng issue tungkol sa flood control projects. At mayroon na ring issue tungkol sa ghost projects ng 2020. At sino yung mga binabanggit na yun mga kababayan? Ni Congressman Andaya, ni former Congressman Andaya. Di ba walang iba? Sino ba yung mga nasasangkot doon? Di ba walang iba kung hindi si Benjamin Jokno at itong sina Amina Pangandaman? Ito ay mukhang hindi pa naiimbestigahan. Dapat maimbestigahan yan. Kasi mga kababayan, lalabas po talaga dyan yung mga kurap. Kahit pasabihin natin na yan ay nasa gabinete ni PBBM, kung talagang kurap yan, dapat magbayad yan. Ganun lang kasimple mga kababayan. Kung talagang kurap yan, mapapatunayan na sangkot sa korupsyon, kahit nung panahon pa ni dating Pangulong Duterte, dapat po talaga magbayad yan, matanggal sa pwesto, at the same time, dapat po talaga magbayad yan. Hindi pa nahihiya ang dapat na mahiya dito. Diba? O doon pa lang, mararamdaman nyo na mga kababayan kung sino yung dapat mga mahiya dyan. Diba? Alam nyo mga kababayan tayo, sabi ko nga po sa inyo, hindi porket na sa gobyerno ni PBBM, pag nakikita nating may mali ng ginagawa, papalakpakan pa rin natin. Hindi ganon. Pag nakikita nating may mali ng ginagawa at nasangkot sa korupsyon yan, dapat managot yan.
'Di ba? Kaya nga dapat imbestigahan itong mga revelasyon ni former Congressman Andaya. Kasi dito natin malalaman kung sino nga ba yung mga kurap sa panahon ni Digong na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin yung pangungurap sa kaban ng bayan. Kasi nababanggit dito itong sina Benjamin Jokno, nababanggit dito sa revelasyon ni ni former Congressman Andaya itong sina Amina Pangandaman. Di dapat mga kababayan maimbestigahan yan para malaman kung sino talaga yang mga sangkot na yan mga kababayan na hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin. Hubara na ng maskara yung mga yan, ika nga. Diba? Para malaman ng taong bayan yung mga totoong nasa sa likod ng korupsyong ito. So ngayon ituloy pa natin mga kababayan. Yan. Dito sa nakita nating video noon 7 years ago. Sabi po dito, ayon daw po kay former Congressman Andaya, pagtutol ng Kamara sa pagbuwag ng road board base sa naging pulong kay President Duterte. Ito i-play po natin. Naglabas ng mga dokumento si House Majority Leader Rolando Andaya para patunayan ang mga alegasyon laban kay Budget Secretary Benjamin Jokno tungkol sa umano'y insertions sa 2019 national budget. Yan. Naglabas daw ng mga dokumento mga kababayan. Itong si former Congressman Andaya laban daw po dito kay Benjamin Jokno na dati pong sekretary ng DBM. Na ang kanyang undersecretary ay walang iba kung hindi si Amina Pangandaman. Ngayon, ano ba yung sinasabi dito? Naglabas ng mga dokumento na magpapatunay na sangkot sa insertion. Ito pong si Benjamin Jokno. Ituloy pa natin. Naman ito ni Jokno at muling nagmatigas na hindi niya ipapagamit ang road users tax sa mga mambabatas. Umaaksyon si Royces Nagin. Kahit naka-session break na ang Kongreso, nagpatawag pa ng press conference si House Majority Leader Rolando Andaya para sagutin ang mga banat ni Budget Secretary Benjamin Jokno. Una niyang sinagot ang pagkwestiyon sa pagtutol ng Kongreso na buwagin ang road board. Kwento ni Andaya, base ang desisyon sa naging pulong nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. At maliwanag po dun sa usapan namin, tinanong po namin siya kung ano ba talaga ang nais pong mangyari ng ating mahal na Pangulo dun po sa road board. Ipagpatuloy na raw po ang pag-release ng project. Yun po ang aming pagkakaintindi at yun ang maliwanag na sinabi sa amin. Kaya po, winidraw na namin ang panukalang batas na ito. Giit pa ni Andaya, magkaiba ang versyon ng Senado at Kamara sa bill na dapat bubuwag sa road board. Wala naman po kaming maibibigay na enrolled bill na tinatawag para mapirmahan ho ng Presidente. Kahit gustuhin namin sa puntong ito, winidraw na po unanimously ng lahat ng miyembro ng House of Representatives yung suporta sa bill na yon. Naglabas din ng dokumento si Andaya na magpapatunay ng sinasabing koneksyon ni Jokno sa ilang questionabling flood control projects sa Sorsogon. Base raw sa dokumento ng DPWH, sa Metro Manila, Bulacan at Pampanga lang ang sakop ng flood control master plan. Pero sa proyektong isinumiti ni Jokno, naglaan ito ng 300 million para sa isang bayan sa Sorsogon kung saan mayor ang kanyang balae. Ano ba ho talaga yung basihan na pagbigay ho natin ng pondo para sa flood control? May master plan ba tayo? Kamag-anak ba? O ala-chamba ba? Mariin naman itong itinanggi ni Jokno. Di ba mga kababayan, kung titingnan po natin, sino ba ang unang nagsiwalat ng anomalya sa flood control mga kababayan? Di ba walang iba kung hindi itong si former Congressman Andaya. Siya po ang unang nagsiwalat at alam po yan ni Rodante Marcoleta. Dapat diyan nagsimula ng pag-iimbestiga itong si Senator Rodante Marcoleta. Kasama siya Kasama siya sa nananawagan dati na imbestigahan itong korupsyon sa maanumalyang flood control nung panahon ng administrasyon ni Digong. Dapat diyan siya nag-umpisa nung hawak niya dati yung Blue Ribbon Committee. Pero anong ginawa niya? Anong ginawa nila? Nagpresenta ng mga peking witness katulad ni Gutesa at kung ano-ano pa. Kaya nga ang purpose talaga nito hindi pa panagutin yung mga sangkot Ang purpose talaga nito mga kababayan ay sirain ang gobyerno ni PBBM at pagbintangan ng presidente. Yun talaga ang purpose mga kababayan ng pag-iimbestiga ni Rodante Marcoleta at ni Mike Defensor dahil kung talagang intentionally na papanagutin yung mga sangkot mga kababayan, dapat dito sila nagumpisa. Kasi alam ni Marcoleta yan. I don't know him from Adam. Okay? Inaakusahan nila yung daughter ko raw is related. My daughter is married to a sikat. Okay?
married to a sikat. And his Halatang halata, oh. his father died and yung mother niya remarried this Sorsogon politician. Muli rin siyang nanindigan na hindi ilalabas ang road users tax. Marami nang lumapit sa akin. I won't name names, no? Marami nang lumapit sa akin na politiko na tinatanong yung status nga ng road users fund na yon. Kailan ma-release and so forth. Sabi ko, hindi ko i-release yan until that issue on the road board is settled. Magsasagawa ng pagdinig ang Kamara sa Sorsogon sa January 3 kaugnay sa sinasabing anomalya. Umaaksyon Royces Nagit, News 5. Di ba mga kababayan, noon pa pala kurap itong mga ito. Pero inyo, nasasangkot pala itong mga ito sa issue ng maanumalyang flood control. Tapos ngayon mga kababayan, kasi ang sasabihin ng mga DD-shit dyan, kurap pala yung mga yan na in-appoint ni Bangag. Di ba ganyan yung mga DD-shit? Pero hindi nila alam mga kababayan na ito po palang mga ito ay talagang kurap na panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Kurap na pala talaga yung mga yan. At ang masakit dyan, hinayaan lang ni Digong yan nung siya ang presidente. Buti na nga lang sa panahon ni PBBM, nabisto yung korupsyon sa flood control eh. Di ba, buti na nga lang pinaimbestigahan ng presidente yan. At nung lumalim ng investigasyon, nabulgar kung sino ba talaga yung mga politician na sangkot dyan at dapat makulong. At may nakulong na. Di ba, pero sa panahon ni Digong wala siyang naipakulong. Yun yung matindi dyan. Kaya nga para sa akin, dapat maimbestigahan po ito kahit tamaan pa itong si Benjamin Diokno at yung iba pa mga kababayan na sangkot dito. Dapat po talaga maimbestigahan yan. Ito ng DPWH sa Metro Manila, Bulacan at Pampanga. Kaya nga maliwanag mga kababayan na kung titingnan nyo, tama rin yung sinasabi ni Senator Ping eh. Kasi bukod po kay former Congressman Andaya, isa po si Senator Ping mga kababayan sa nakipaglaban dyan at binira niya yung maanumalyang budget noong 2019 mga kababayan na kung saan sandamakmak yung mga insertion na hinayaan lamang po ni dating Pangulong Duterte. So ngayon ito, i-play po natin. Hindi naman nagpapigil si Senador Ping Lacson na isa publiko ang umano'y Hindi naman nagpapigil si Senador Ping Lacson na isa publiko ang umano'y mga anomalya sa ipinasang budget. Pero iginiit ni Senate Finance Committee Chairman Loren Legarda na walang pork barrel dito. Action, si Mean Losman. Isa si Senador Ping Lacson sa kumontra para maipasa ang 2019 national budget. Sa kanyang privilege speech, binira niya ang umano'y pork barrel na lumusot. Tinarget agad ni Lacson ang una nang inilabas ni Congressman Rolando Andaya na 75 billion pesos na budget insertion sa DPWH na ang ilan o lahat daw ng congressman ay maambunan ng pera. President, kanya-kanyang sipag at kayod sa paglilipat-lipat ng alokasyon sa pork. Pero iisa pa rin ang patutunguhan sa kani-kanilang mga baboy kural. Kasama rin sa inisa-isa ni Lacson ang 20 billion pesos na Kaya ako mga kababayan, ako naniniwala ako na yung pagkaka-appoint dito kay Diokno at saka dito kay Amina Pangandaman, yan ay ipinakiusap mga kababayan ng kampo ni Digong. Ako naniniwala ako kasi siguro nung nanalo si PBBM at saka si Sara Duterte, ipinakiusap yan ng kampo ni Sara Duterte. Ano po na, ito, mapapagkatiwalaan yan. Si Benjamin Diokno, okay yan, hindi kurap yan. Ito si Amina Pangandaman, lagay natin yan sa DBM, mapapagkatiwalaan yan. Pero nung panahon pala ni dating Pangulong Duterte, kurap na pala po talaga yung mga yan. Hati-hati daw Allegedly mga kababayan. Sa halos 300 kongresista. Bukod pa raw ito sa minimum allocation na tig 100 milyong piso ng bawat congressman. Di rin pinalampas ng senador ang lumobo umanong alokasyon ng farm-to-market roads na umabot sa 6.1 billion pesos. Kahit yung korupsyon mga kababayan. Kahit yung korupsyon mga kababayan sa farm-to-market road, talagang matindi nung panahon ng Duterte administration. 606 million pesos na farm-to-market road project sa 2nd District ng Pampanga. Maitanong ko lang, ilan po ba ang mga gulayan at palayan sa 2nd Legislative District ng Pampanga at ilan naman kaya ang pamilihang bayan sa naturang distrito para magtamasa ng katakot-takot na farm-to-market road projects? Alegasyon din ni Lacson na bahiran din daw ng pork barrel maging ang ilang programa gaya ng tulong-dunong ng CHED. Tulong-dunong program is nothing but a pork masquerading as a scholarship
program. Maging mga kapwa niya senador, hindi nakalusot kay Lacson. May higit 23.2 billion pesos daw kasi siyang natuklasan na bagong proyekto sa DPWH na ipinasok ng Senado. Titignan tila daw tuloy may tigi-isang... Diba? Kahit yung Senado sa panahon po mga kababayan ni Digong, talagang nagpasok din ng mga insertion. Ganyan katindi mga kababayan. Bilyon ang mga senador. Kung titignan, tila daw tuloy may tigi-1 bilyong piso ang mga senador mula sa ipinasang budget. Agad naghugas kamay dito si Lacson. I am absolutely sure that I have not availed of any portion of the 23.2 billion, and I have knowledge that quite a number of our colleagues likewise did not partake of whatever slice there was. May senador din daw na nagdagdag ng higit 900 million pesos sa budget ng DILG pero di na ito pinangalanan ni Lacson. Hamon niya ngayon sa kanyang mga kapwa mambabatas ilabas ang detalye ng mga pagbabagong ginawa nila sa 2019 budget. Gaya ni Senator Lacson, bumoto rin kontra sa pagratipika ng 2019 budget sina Senator Franklin Drilon, Risa Ontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. I am not convinced that the 2019 national budget is in sync with this government, what this government wants to accomplish. There is no congruence, Mr. President. Sa kabila ng mga pagtutol na ipasa at nilagdaan pa rin ng BICAM Committee ang halos 3.8 trillion pesos na budget. Iginit naman ni Senate Finance Committee Chairman Loren Legarda na walang pork barrel dito. I assure you, Mr. President, there is no such allegation, no such allocation, and this is a baseless allegation, no such allocation for any or each member of this chamber, Mr. President. Umaaksyon may Los Baños, News 5. Ayan Diba mga kababayan? Yan yung dalawang tao na talaga masasabi natin na nakipaglaban at nagsiwalat ng korupsyon sa mga flood control project, mga insertion noong panahon ng Duterte administration mga kababayan. Walang iba kung hindi itong si former Congressman Rolando Andaya at ito pong si Senator Ping Lacson mga kababayan. Yan talaga yung nakipaglaban. Ano po, para papanagutin, para ibulgar yung katiwalian na nangyari dito po sa flood control noong panahon ng Duterte administration. Ang masaklap nga lang kung titingnan po natin, yung mga DD shit isinisisi kay Presidente kung bakit wala daw po mga flood control. Panahon para dapat ni dating Pangulong Duterte, meron na yan. Kasi ang laki ng pondo na inilalaan dyan. Dapat nga kung tutusin mga kababayan, ang ginagawa ng Marcos administration, retrofitting na lamang po doon sa mga flood control project na nagawa na nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kumbaga, dapat maintenance na lamang po o kukumpuni na lamang po ng mga flood control project na nagawa sa panahon ni Digong. Pero kung titingnan po natin, walang flood control project na nagawa. Diba? Walang flood control project na nagawa nung panahon ni Duterte. Kaya nga panay-panay yung pagbaha Di po ba mga kababayan? Tapos isisisi nyo sa Marcos administration? Buti na nga lang magaling yung presidente natin ngayon at pinaimbestigahan yan. Kung hindi pinaimbestigahan yan, di magpapatuloy pa rin po yung korupsyon dyan. Diba? Hanggang sa magpalit ng administrasyon, magpalit-palit ng bagong presidente. Dire-diretso pa rin ang korupsyon dyan dahil walang alam yung mga kababayang Pilipino po natin sa nakawan patungkol dyan sa flood control project na yan. Diba mga kababayan? Kaya nga para sa akin, dapat po talaga ito ay maimbestigahan. Pamula noong 2016 hanggang sa kasalukuyan para nang sa ganon, mapapanagot lahat ng mga sangkot po dito. Kahit pa sabing nakaupo sa administrasyon ni PBBM bilang cabinet secretary or kahit pa sabihin natin mga kababayan, na private citizen na po ngayon, dapat po talaga mapapanagot yung mga yan kung yan man ay nasangkot sa flood control ng panahon ni dating Pangulong Duterte hanggang sa kasalukuyan. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan mga kababayan.